Mahigit 6 na taon nang magkasintahan si Joshua at Venice. Parehas nilang first love ang isa't isa. Kaya naman, nang makahanap ng tiempo si Joshua ay niligawan na niya ang dalaga. Nagkakilala sila dahil parehas silang miyembro ng dance squad noong sila'y nasa high school pa. Parehas nilang mahal ang pagsasayaw at nagkakasundo din sila sa kahit anumang bagay. Sinagot ni Venice ang binata noong sila'y second year high school na. 1 taon din nang ligaw si Joshua kay Venice, pero masasabi niyang worth it naman ang lahat. Hanggang sa nagkolehiyo na sila pareho ay sila pa din, sabay silang graduate at sabay nagtrabaho. Legal din sila sa kani-kanilang mga pamilya at naniniwala ang mga ito na ang dalawa na ang magkakatuluyan. Bagay na mukhang malabo nang mangyari dahil sa halos 6 na taon nilang pagsasama, nasasalakal na si Joshua sa pagiging overprotective at over-controlling ni Venice. Iyon na din ang madalas na pag-uugatan ng away nila na nauuwi sa 1 linggong hindi pag-uusap. Ngunit ang setup na iyon ay hindi nagtagal dahil si Venice na mismo ang kumalas sa kanilang relasyon. Wala namang nagawa si Joshua kundi ang pabayaan muna ang dalaga para parehas silang makahinga. Hanggang sa lumipas na nga ang 3 buwan ay wala na silang komunikasyon sa isa't isa. Hindi na rin masyadong nakakapag-focus si Venice sa trabaho, pero hindi niya naman iyon pinapahalata sa kanyang mga magulang. Sabado noon, at dahil nga lumiban muna si Venice ng 1 araw sa trabaho dahil kaarawan ng kanyang ama, kaya nasa bahay lang siya at dinaramdam ang comfort ng kanyang kama. Bigla naman siyang natigilan sa pagmumuni-muni nang marinig niya ang ingay na nagmumula sa baba. Doon niya pa naalala na mag-grocery pa pala sila ng kanyang ina. Kaya dali-dali siyang nag-ayos saka bumaba. "Good morning, ma. I'm ready. Tara na po at At hindi na nga natuloy ni Venice ang pagsasalita nang makita niya ang presensya ni Joshua sa ibaba. "Josh, what are you doing here?" Kunot noon niyang tanong dito. "Ay, anak, ang papa mo na ang nag-imbita kay Joshua. Paano ba naman kasi 3 buwan na magmula noong huling dumalaw siya dito sa bahay. Namimiss na din naman namin itong boyfriend mo. Parehas kayong busy sa mga trabaho ninyo. Nakakapag-date pa ba kayo niyan?" Sagot naman ng kanyang ina. Nanlaki naman agad ang 2 mata ni Venice sa narinig. Saglit naman siyang sinulyapan ni Joshua bago pa ito magsalita. Madalang na lang po, tita. Busy din po talaga kasi ako at si Venice din." Pilit pang wika ni Joshua sabay tingin sa dalaga. Yes po, ma. Josh and I are having a hard time na din po kasi sa mga lakad namin. Nakalimutan ko nga po siyang imbitahan sa birthday ni Papa dahil akala ko busy siya. Pagsabay naman ni Venice. "Ay naku, alam mo bang lumiban pa si Joshua para lang pagbigyan ang papa mo? Once in a year lang kasi ang birthday, anak, kaya dapat masaya tayong lahat. O siya, kayo na lang ni Joshua ang mag-grocery at tutulungan ko na muna ang papa mo dito, ha?" "Pero ma..." "Sige na anak, hindi mo na ako kailangan doon. Tsaka serve as date na din to para sa inyo. Puro na lang kayo trabaho "Okay, sige na, Joshua iho, kayo na ang bahalang mamili." Baling ng ginang sa binata. Okay po, tita, wala pong problema." Nakangiti namang tugon ni Joshua. Pag-alis ng ginang ay nagkatinginan naman muli ang dalawa. Una namang ngumiti si Joshua, saka inilahad ang kamay para hawakan si Venice. "You need to hold my hand, they're watching." Pabulong niyang wika dito. Wala namang nagawa pa ang dalaga kundi ang hawakan na lamang ang kamay ng dating nobyo.
Nagsabay naman silang lumabas ng bahay saka sumakay na sa kotse. Nang nasa loob na sila'y si Venus naman agad ang unang bumasag ng katahimikan. Josh, sorry. Alam kong nabigla ka. Wala naman talaga akong idea na kukontakin ka ni Papa eh. Oh no, it's okay. Hindi ko rin naman mahindian si Tito. Pero hindi mo pa pala nasasabi sa kanila na 3 months na tayong wala? Hindi pa. Hindi ko kasi alam kung saan ako mag-uumpisa eh. Natatakot din ako na baka magalit sila. Ikaw ba? Nasabi mo na ba sa mami mo na wala na tayo? Same as you. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa kanya na wala na tayo. So, anong gagawin natin? Maybe magpanggap na muna tayong tayo hanggang sa maging ready na tayong sabihin sa kanila ang totoo. Ano? Magpapanggap tayo? Josh, para na rin natin silang niloko sa ideyang yan. Bakit? May ibang paraan ka bang naiisip kung paano natin sasabihin sa mga magulang natin ang totoo? Kasi ako wala. Hindi pa din ako handa, Venus. Natigilan naman ang dalaga at hindi umimik. Ang totoong dahilan kasi kung bakit ayaw niya pang sabihin sa mga magulang niya ang tungkol sa paghihiwalay nila ni Joshua ay dahil parang hindi niya pa kaya. Parang hindi niya pa kayang ilegaw ang memorya na pinagsaluhan nila ng binata. Napagkahaba na rin ng 6 na taon at hindi sasapat ang ilang buwan para tuluyan iyong burahin sa kanyang isipan. Pagdating sa grocery store ay tahimik lang ang dalawa. Nagkikibuan lamang sila kapag may itatanong si Joshua tungkol sa bimilhin. Bukod doon, wala na. Hanggang sa makauwi na sila'y ganoon pa rin. Pero back to holding hands entry naman ulit ang dalawa pagpasok nila ng bahay. Ma, we're home. Nakangiting wika pa ni Venus sabay lapag sa mga dala-dala nilang pinamili. Oh, mabuti naman at makakapag-start na din akong magluto ngayon. Joshua iho, nasa bahay lang ba ang mami mo? Upo tita, nasa bahay lang po. Oh, that's good. Pwede mo ba siyang sunduin? Gusto kasi namin ng papa ni Venus na magkakasama tayo sa harap ng pagkainan. Kailangan na nating masanay sa setup na yan dahil pasasaan ba't magkakapamilya na rin tayo soon. Opo tita, pwede naman po. Paniguradong nasa garden lang din naman po si ma'am at nag-aayos ng mga halaman. Okay, susunduin ko po muna siya. Venus, love, susunduin ko na muna si mami ha. Babalik ako agad. Wika nito saka pinisil ang pisngi ni Venus. Hindi naman malaman ng dalaga kung ano ang ire-react dahil sa gulat. Inaamin niyang na-miss niya iyon ang pagtawag ni Joshua sa kanya ng love at ang pagpisil nito sa kanyang pisngi. Bumalik naman siya agad sa ulirat at nalaman niyang wala na sa harapan niya si Joshua. Oh, anak, halika tumulong ka na muna dito sa akin. Wika naman ng kanyang ina. Agad naman ding lumapit si Venus saka tahimik lang na tinutulungan ang ina. Okay ka lang ba? Untag ng ginang dito. Oo naman ma. Bakit po mukha ba akong hindi okay? Oh no, hindi naman anak. Alam mo, masaya ako. Masaya ako dahil hindi ka nagkamali sa pagpili kay Joshua. Noon pa man ay gusto na namin siya ng papa mo dahil isa siyang responsableng lalaki. At gusto ko din sana kung pwede lang na kayo na ang magkatuluyan. Ma, paano kung hindi? Siyempre, hindi naman natin kontrolado ang mga pangyayari eh. What if hindi pala kami ni Joshua ang para sa isa't isa? Siyempre, alam ko naman yun. Plano pa rin ng Diyos ang masusunod sa lahat pero pwede niyo naman pilitin, di ba? After all, mahal niyo ang isa't isa. Pero kung hindi talaga kayo ang itinadhana, masaya pa rin kami ng papa mo dahil naging masaya ka sa piling ni Joshua.
Isang pilit ng ngiti na lamang ang nagawa ng dalaga, saka ibinaling ang atensyon sa ginagawa. Nanunubig na rin ang dalawa niyang mata dahil sa sinabi ng ina. Wala naman talagang problema kay Joshua. Siya lang siguro itong masyadong protective at sensitive sa lahat ng bagay, kaya nasakal na niya ang binata. At dahil ayaw niya namang maulit pa yun, kaya kahit masakit, pilit niya na lang itong pinalaya. Kinagabihan, nagsalo-salo na ang lahat sa harap ng pagkainan. Pinapakita naman ni Joshua ang pagiging sweet boyfriend niya kay Venus, lalo pat naging kumpulan sila ng tukso sa pagkainan. Mangyari pa'y nagpaplano na ang kani-kanilang mga magulang sa kasal nilang dalawa. Inaamin nilang awkward para sa kanila iyon, pero imbis na magpahalata na naiilang sila'y nagkikisabay na lamang sila. Hanggang sa nagsunod-sunod pa ang pagpapanggap ng dalawa. Sweet sila kapag kaharap nila ang kanilang magulang at pamilya. Pero kapag sila na lamang dalaway, para na lamang silang hangin sa isa't isa. 10:00 na ng gabi noon at nasa kanyang silid lamang si Joshua at abalang tinatapos ang kanyang presentation para bukas nang biglang mangring ang kanyang cellphone. Pangalan naman agad ng ina ni Venus ang lumitaw sa screen, kaya agad niya rin itong sinagot. "Good evening, tita. Napatawag po kayo." Panimula niya dito. "Iho, kasama mo ba si Venus?" "Ha? Bakit po?" Kasi nag-text kasi siya sa akin kanina. Usually ang uwian niya ay 7 PM, pero dahil nga may kasamahan daw silang may kaarawan, kaya sabi niya 9:00 na siya makakauwi. 10:00 na ng gabi, hindi pa rin umuwi. Hindi ko rin siya makontak at kanina pa din ako dial ng dial sa numero niya. Wala kasi dito ang daddy niya at night shift. Akala ko kasi tinawagan ka niya eh. Sige po tita, susunduin ko na po siya ngayon din. Okay, salamat iho ha. Mabuti na lang at gising ka pa. Yang si Venus talaga, pinag-alala na naman ako. Don't worry po tita, tatawagan na lang po kita mamaya kapag pauwi na kami ni Venus. Okay, sige iho, mag-iingat kayo. Huling wika nito saka pinatay na ang linya. Napahinga naman ng pagkalalim-lalim si Joshua, saka mas piniling ipagpaliban na muna ang ginagawa at nagbihis saka gumayak. Pagdating sa pinagtatrabuhuan ni Venus ay sakto namang palabas na rin ang dalaga at mukhang hirap na itong maglakad. Dali-dali namang bumaba sa kotse ni Joshua saka inalalayan ang lasing na dalaga. "Josh, is that really you? Nag-dreaming lang ako." Hirap pang sambit ni Venus. "I'm real. Sige na, sumakay ka na sa kotse at hinahanap ka na ni tita." "Si mama ba? Ay naku, hindi ko nga pala siya natawagan kanina. Anong oras na Kaya nga, she's worried about you. Next time, kapag nagsabi ka ng oras ng uwi, sundin mo para hindi mo na pinag-aalala ang mama mo." Big word. Alam mo, iyan din talaga ang na-miss ko sa iyo eh. Iyang pagiging natural concern mo. Pero wala eh. Hanggang pagka-miss lang ako. Dahil bawal na. Hindi na pwede. What? Anong bawal? Anong hindi na pwede? Ang ano? Tayo. Hindi na tayo pwede dahil ayaw kong nasasakal ka. Minsan, naiisip ko, bakit ka nga ba nasakal? Wala naman akong ginagawa, kundi ang mahalin ka at ipakita sa iyo na importante ka. Sige na, pumasok ka na. Careful. Pag-iiba na lamang ni Joshua sa usapan. Nang makapasok na si Venus ay sumunod naman agad si Joshua. Pero bago niya paandarin ang kotse ay lumapit muna siya kay Venus upang suutan ito ng seatbelt. Dooy, agad siyang natigilan nang lingunin niya kasi ang dalaga
ay nakita niyang umiiyak ito. Iyong tipong iyak na walang boses habang nakatingin lang sa kanya. What happened? Are you okay? May masakit ba sa'yo? May nangyayari ba sa loob ng office? Sunod-sunod na tanong ni Joshua dahil sa labis na pag-alala. Umiling naman ang dalaga saka mapait na ngumiti. Bakit mo ito ginagawa sa akin, Josh? Ginagawa ang ano? Bakit sa tuwing sinusubukan kong ilayo ang loob ko sa iyo, lumalapit ka? Bakit sa tuwing kinakalimutan kita hindi ko magawa? Bakit? Bakit mo ako pinapahirapan? Magsasalita pa sana si Joshua pero hindi niya na iyon nagawa nang mag-ring ang kanyang cellphone. Sinagot niya naman ito agad nang makitang ang ina ng dalaga ang tumatawag. Hi tita, kasama ko na po si Venice. Pauwi na po kami ngayon. Opo, salamat po. Wika nito saka pinatay ang linya. Iuuwi na kita at alalang-alala na ang mama mo sa iyo. Muli nitong sambit. Okay, gusto ko na ring magpahinga. Tumango naman si Joshua saka pinandar na nga ang kotse. Ngunit habang nasa kalagitnaan sila ng daan ay bigla na lamang huminto ang binata. Nang tingnan niya kung ano ang nangyari ay doon niya pa nalaman na flat pala ang dalawang gulong niya sa may likuran. Dali-dali niya naman agad kinuha ang kanyang cellphone pero mukhang minamalas nga sila dahil walang kasignal-signal doon. Oh jeez, sabay sapo sa ulo. Sinubukan niya pang maglakad ng paunti-unti para makakuha ng signal pero bigo siya. Anong nangyari? Bakit tayo huminto? Biglang tanong ni Venice sa kanya. Oh, flat ang gulong sa may bandang likuran. Oh, tumawag ka ng tulong? I can't, walang signal dito. Oh no. Okay, maghintay na lang tayo at baka may dumaang kotse dito para makahingi tayo ng tulong. Yeah, sana nga. Ang problema, madalang lang ang nagagawi dito. Shortcut kasi ito eh. Dito na ako dumaan para mas mapabilis ang biyahe natin. Bakit hindi mo naman chinek ang gulong mo bago tayo umalis? What? Sino ba naman ang may oras pang mag-check kung malaman kong wala ka pa sa inyo ng ganitong oras ha? Oh, okay, sige. Hindi na ako sasagot. Nasusuka ako. Iidlit na muna ako saglit. At iyon na nga ang ginawa ng dalaga. Samantalang si Joshua naman ay naghintay pa ng ilang oras at nagbabasakaling may dumaang kotse. Pero wala. Hanggang sa hindi na nga rin niya namalayan na tuluyan na siyang nilamo ng antok. Nagising si Joshua mula sa pag-idlip at agad na kinuha ang kaniyang cellphone. Mag-aalas 3 na ng madaling araw at wala pa rin nangyayari sa kanila. Alam niyang labis na ang pag-alala ng ina ni Venice at nag-aalala na rin siya sa presentation niyang hindi pa natatapos. Samahan pa na wala siyang tulog na sapat. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang sulyapan niya ang dalagang nooy parang nanginginig na sa lamig. Manipis lang kasi ang uniforme nitong suot at nakapalda lang din. Hinubad naman agad ni Joshua ang kanyang makapal na jacket saka dahan-dahang itinakip sa katawan ni Venice. Tiningnan niya naman ito ng bahagya at doon pa siya nagbigay ng isang pilit na ngiti. Sobrang na-miss niya ang dating nobya. Hindi niya rin alam kung bakit nasakal siya noon. Siguro'y dahil na rin sa pagiging overprotective nito. Kahit kaunting detalye na nakakalimutan niyang ipaalam dito ay nagiging ugat ng di nila pagkakaintindihan. Nasa ganoon siyang senaryo nang biglang imulat ni Venice ang dalawa niyang mata.
Hindi naman agad makaiwas si Joshua at parabang na-magnet na sa mga titig ng dalaga. Hey, masyado ba akong maganda para titigan mo ng ganyan? Nakangiti pang tanong ni Venus dito. Wala. Na-miss lang kita. Mahina pero sweet na sagot naman ni Joshua. Miss na rin kita. Pagkasabi nooy, doon na nga siniil ng halik ng binata ang labi ni Venus. Hindi niya alam kung bakit ginawa niya iyon, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Nang iinit siya at mas lalo pang ang uminit nang tumugo na rin si Venus sa mga halik at haplos niya. At doon na rin mismo dala ng pagkamis, pangungulila, karupukan at pagmamahal nila sa isa't isa, may nangyari na nga sa kanilang dalawa. Tuluyan na ngang pinasok ni Joshua ang mundo ni Venus sa ibaba at doon mas nanaig pa ang nararamdaman nila sa isa't isa. Natapos ang eksenang iyon nang paulanan ni Joshua ng halik ang dalaga sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kung maaalala niya'y kapwa pa sila nagpalitan ng I love yous, saka tinapos ang tsugugan. Nakatulog naman muli si Venus kaya hinayaan na lamang ito ni Joshua. Maliwanag na sa labas nang may dumaang kotse at tinulungan nga silang makausad. Pinaayos naman agad ni Joshua ang kotse, sa kaniya pa hinatid ang dalaga sa bahay nila. At dahil sobrang himbing pa ng tulog nito'y kinarga niya na lang ito papasok sa kwarto. Sinabi niya rin sa mga magulang ni Venus ang nangyari at kung bakit hindi sila nakauwi kagabi. Naku, walang problema iho. Hindi naman din ako masyadong nag-alala kagabi nang malaman kong kasama mo na si Venus. May tiwala ako sa iyo at alam kong iuuwi mo ng ligtas ang anak ko. Kaya nga po salamat naman. Next time, hindi na talaga ako dadaan sa shortcut para kung sakaling magkaaberya, walang magiging problema. Okay, aalis na po ako tita. Tito ha, I need to finish my presentation pa po kasi by 9 AM, iprepresent ko na po yun. Ay nako, pati trabaho mo na damay pa. Pasensya ka na talaga iho ha, wala ka pang sapat na tulog. Oh no worries po tita, mahal ko po ang anak ninyo. Kaya gagawin ko po ang lahat maging safe lang siya. Muli namang nagpaalam si Joshua sa dalawa saka umalis na. Sa kabilang banda naman, nagising si Venus dahil sa malalakas na katok mula sa labas ng kanyang silid. At kahit masakit pa ang kanyang ulo, ay nagawa niya pa rin tumayo at pagbuksan ng pinto ang ina. Good morning ma. Mahina niyang wika dito. Anong good morning ha? Itanghali na. Ikaw Venus ha, nang dahil dyan sa paglalasing mo, pati trabaho ni Joshua na sakripisyo. Po? Anong po? At ngayon, wala kang maalala? Naglasing ka lang naman kagabi. Sinabi mo na uuwi ka ng 9 PM, pero alas 10 na, wala ka pa rin dito sa bahay. Hindi rin kita makontak, kaya nag-alala na ako. Wala akong choice kundi ang tawagan si Joshua. Ha? Si Joshua po? Oo, siya lang naman ang nagatid sa'yo dito. Na-stuck pa kayo ng ilang oras dahil na-flat ang gulong ng sasakyan niya. Ayun, wala pa yung tulog at pati presentation niya, hindi niya pa natapos. Mabuti na lang talaga at mahal na mahal ka ng boyfriend mo. Kung ibang lalaki pa yun, malamang sinukuan ka na. Kumunot naman ang noo ng dalaga dahil sa narinig at doon na nga niya unti-unting naalala ang lahat ng nangyari kagabi, pati na ang maiinit na tagpo nila ni Joshua sa sasakyan. Oh gosh! Wika niya sabay tutup sa kanyang bibig. What? Anong nangyari sa'yo? May nalala ka na? Opo ma, clear na clear. Clear mong mukha mo. Next time ha, ayaw ko nang naglalasing ka. Kuha mo ba? Pati boyfriend mo nadadamay
Okay, maligo ka na't mag-ayos dyan para makakakain ka na. May sabaw din akong hinanda sa baba. Ubusin mo yun para tanggal hangover mo. Bilin pa ng ginang dito. Nang makaalis naman ang ina ni Venus ay doon niya pa nakagat ang kanyang labi. Akala niya'y panaginip lamang ang lahat ng nangyari kagabi pero hindi pala. Sa isip niya'y paano na ngayon yan? Wala na sila ni Joshua pero may nangyari pa rin sa kanila. Napakagaga ko talaga. Bulong niya pa sa sarili saka hinagod-hagod ng mariin ang kanyang ulo. Lumipas pa ang ilang araw ay hindi pa din mawala sa isipan ni Venus ang nangyari sa kanila ni Joshua ng gabing iyon. Pilitin niya mang iwaksi sa isipan ang lahat ng senaryong naganap pero hindi niya magawa. Gabi na noon at isa-isa nang niligpit ni Venus ang kanyang mga gamit sa opisina at nakahanda nang umalis. Nangakma na siyang tatayo ay ganoon na lang ang gulat niya nang bumalik ang katrabaho niyang si Vena sa loob at parang kinikilig pa. Venus, OMG! Kinikilig pa nitong usal. What? Anong nangyayari sa'yo, Vena? Oh, yung ex-boyfriend mo? Ex-boyfriend? Si Joshua? Malamang. May ibang ex ka pa ba? Si Joshua lang naman ang naging boyfriend mo, di ba? Gaga ka. Bakit nga? Anong nangyari sa kanya? At hindi na nga nakasagot pa si Vena dahil nakita na nilang pareho ang gwapong presensya ni Joshua na nooy nakapasok na sa opisina. May dala itong malaking bouquet ng mga bulaklak at sobrang gwapo sa kanyang porma. Ang mga kasamahan rin ni Venus sa trabaho ay kilig na sa nasasaksihan habang siya'y parang nagtatalo na rin ang lahat ng mga alaga niya sa tiyan. Pero sa kabila ng matinding kilig na nadarama, nagawa niya pa rin umakto ng normal. Josh, anong ginagawa mo dito? Ano pa nga ba? Sinusundo ka. Pero hindi na kailangan. Gusto ko May magagawa ka ba dun? Here, flowers for you. Bakit? Bakit may pa-flower? May ganap ba? May sasabihin lang sana ako sa iyo. Okay, pwede naman nating iyang pag-usapan in private, Josh. Ang dami na kasing nakatingin Ayaw ko. Gusto ko marinig nila ang sasabihin ko dahil napaka-importante nito para sa akin. Venus, gusto ko lang malaman mo na this will be the last time na magpapanggap ako bilang boyfriend mo ulit. Hindi alam ni Venus kung bakit talabay nakaramdam siya ng kaunting kirot sa puso sa narinig. Okay lang. Plano ko naman din kasing sabihin kina mama at papa na wala na talaga tayo Maybe best time na rin ito to tell them the truth para hindi na rin sila umasa sa wala. Pilit pang sagot ni Venus. Kaya nga, ayoko na ring magpanggap dahil nakakapagod. Nakakapagod isipin na akin ka kahit kunwari lang. Ayaw ko nang magpanggap dahil gusto kong maging totoo na ulit ang lahat. I love you, Venus, at hindi mawala yun. Ikaw lang ang babaeng gusto ko at hinding-hindi ko yata kakayanin kapag tuluyan kang nawala sa akin. At doon na nga, halos hindi na magkarinigan ang lahat dahil sa hiyawan. Kung papayag ka, liligawan kita ulit. Susuyuin kita ulit, maging akin ka lang muli. Will you be my girl again? Pero Josh, ayokong masakal ka. Nasaka lang ako noon pero it doesn't mean na hindi na kita mahal. Nasaka lang ako dahil gusto mo updated ka lagi. Nasa'yo lagi ang oras ko pero this time naiintindihan ko na. Ginagawa mo lang yun dahil ayaw mo akong maagaw ng iba. Nasakal ako
Oo, pero never mo namang narinig sa bibig ko mismo, diba? Na ayaw ko na. Ikaw lang tong sumuko agad eh. Isa pang chance, Venice, please. Ngunit, imbes na sumagot, ay niyakap lamang ng mahigpit ng dalaga si Joshua at doon na rin napahigbi. Ang lahat ng naroon ay hindi na magkamayaw dahil sa saya, pero wala nang masasaya pa sa dalawa ng gabing iyon. Naging sila muli at hindi na nila pinaalam sa kanilang mga magulang ang nangyari. Ayaw na nilang pahabain pa ang istorya. Basta, ang importante, sila pa rin ang magkasama. Ilang araw din mula noon ay nalaman nilang nagdadalang tao na si Venice. Kaya naman, nag-propose na agad si Joshua sa nobya at ikinasal sila agad sa simbahan. Ngayon, ang tanging hinihintay na lang nila ay ang kanilang little angel na makikita na nila sa mga susunod pang buwan. Wala na rin silang ibang hihilingin pa kundi ang maging mas masaya pa sa mga araw na magdadaan at maging safe ang panganganak ni Venice dahil tulad ng ibang mga magulang, excited din silang ipakita sa kanilang little angel ang kagandahan ng mundong kanilang kinatatayuan. The end. Oh my kulay, ang ganda. Ang ganda naman ng story nila. Ang kilig at saka napaka-dramatic. You know what? Salamat sa flat na gulong. Ha? Oh my mama. Ay ay ay. Alright, if you enjoy, please like and comment. Thank you, Regine, for writing this beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. And don't forget to click the bell para ma-notify kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. Alrighty, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.